Magandang oras mga katiats, mga kababayan. Shout out sa lahat ng nanonood ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat dyan? Well, ito yung na-vlog natin nung nakaraang buwan. Ito yung mga gold bars daw na perfect rectangular shape na meron daw timbang na 75 kilograms at natagpuan daw ito sa kuweba. Ito yung kuweba. Ayan, no? At meron kasing binintahan na isang kaibigan ko nito at pinadala sa akin ang video. Sabi ko matagal na yan ah. Pero gumawa pala sila ng bago. Ito yung video na kuha noong 2022, March 27 to 2022. Na video kasi pinanood ko to. At ngayon, March 7 yata o March 3 ay nagpadala sila sa kaibigan ko ng video na nakuha daw ito ay March 3, 2025. Pero ang unang video talaga nito ay 2018 eh. Andi nagpalabas sila nitong nakuha nila sa kuweba 2022, March 27. At ngayon ay nagbenta na naman sila. So 3 beses na nagbenta to sila. Ewan ko lang kung natuloy ang kanilang mga transaction. Kawawa yung bumili. Kawawa. Mamaya atin i-breakdown kung bakit hindi legit ang gold bar na ito sa bandang dulo ng video. Abangan mga ka-TH para malaman nyo kung bakit hindi ito legit. Kahit na yung kuweba na nilagyan nila ay parang legit pero hindi pa rin legit. Kasi bakit nasabi ko bakit ang kitab-kitab niyan? Kung talagang matagal na yan dyan, 80 years na nakaraan ang gera. At kung 80 years na yan dyan, matatabunan na yan ng mga lupa, ng putik. Dahil sa yung kuweba, nalalaglag kasi yung may mga natitipak, nahuhulog na parte ng kuweba, ng lupa sa kisame ng kuweba, ng dumi ng mga paniki. Matatabunan yan sa 80 years, hindi na yan makikita ng ganyan. Mababaon na yan siguro ng mga nasa 2 feet or 1 foot dahil sa dumi ng mga paniki at yung dahan-dahan na pagbagsak ng lupa sa kisame ng kuweba. Di ba nahuhulog palagi yung mga lupa? So imagine ganyan kakintab. Ayan klarong-klaro pa yung mga letra. Hindi na yan mababasa kung talagang nandyan yan 80 years ago. Matatabunan na yan ng lupa. Kaya hindi ganyan. Una kaagad yan na mapansin natin na nilagay lang to. Scripted. Scripted siya. So ito yung 2022 na video. March 27, 2022. At tiningnan ko yung serial number ng mga gold bar, pare-pareho Dapat hindi pare-pareho, dapat sunod-sunod yan. Ay yung nakalagay na 51, ano ba yun? Pareho, 5124 ay 7624 ba yun? Ayan, 71, 51, 24 pala. Pare-pareho 71, 51, 24 yung kanyang serial number. Dapat kasi hindi magkapareho. Siguro, tinamad na sa pag-carve sa kanilang hulmahan ng numero. Kaya yung nagawa nila, dalawa lang na serial number 71, ano ba yun? Merong isa 26 ang panghuli. Ito 24 naman tong panghuli nito. Na number niya. Ito 71, 51, 24. Yung pinalabas nila ngayon ay 71, 51, 26.
ang serial number. Pero in fairness maganda ang pagkagawa ng ng nilagyan nila sa kuweba dahil nakapatong ito sa parang mga bricks. Ito sa baba parang mga bricks na parang gold bar din, and then pinatong yung malalaki. Kaya kung hindi ka talaga magaling sa pag-analyze, ay maluluko ka talaga kasi makikita mo na sa loob yan ng kuweba. So ito yung pizza niya March 27, 2022. Nang makita daw nila ito sa kuweba. Pero nakalimutan nila na nagpalabas sila noon ng isa pang video na 2018 ang taon. Mamaya papakita ko yun 2018. So ito na yung bago ngayon. 27 pala yung last 71, 51, 27. Kanina 71, 51, 24. So bagong gawa nila ito. Kaya kakaiba na ang kulay. Medyo tunay na ang kulay niya. Sa unang tingin mo, makintab siya. At gintong-ginto ang kulay. Hindi katulad nung una. Itong una nila na palabas niyan, ito yun. Ayan nakita nyo ang number. Serial number ay 71, 51, 26. At ang kulay ay mapusyaw hindi ginto. Kaya piking-piki, di ba? So naniniwala na kayo mga ka-TH na noon pa to 2018 yata to na video. Merong pizza dito 2022 pala ito na video. Ayun Ayan 2022. 08/07/2022 ang video na to. So 3 taon nang nakaraan, gumawa sila ngayon ng bagong video. So mapusyaw pa, at ang pagkakamali nila ay ang timbang. Dahil umabot dito ng 80 kilograms So tingnan natin 75 kilogram lang kasi yan. Yung Yamashita Gold Bar. Na pinakamalaki yan, na pinakamabigat na timbang ng Yamashita Gold Bar ay 75. Nagumpisa sa 6 kilos. Merong 15, merong 20, merong 30 kilograms na Yamashita Gold Bars. So ito tingnan nyo. Umabot ng 80 kilograms Hindi pwedeng ganun. Ayun 80 kilograms. Sumobra siya ng 5 kilos So maling-mali. So balikan natin ito. Tinimbang nila, akala nyo talagang totoo Akala nyo ay legit. Yung kaibigan ko, negosyante, akala niya totoo Sabi ko, nako, huwag ka nang pumunta doon. Gagastos ka lang. Walang Swiss Gold Bar si Yamashita. At isa pa, alam ko na matagal na to na gold bar na nasa 3 na yata ang na-scam nila ng gold bar na ito. At ngayong 2025 ay nandyan na naman sila mataki na naman. At lalong pinakintab ang kanilang gold bar Tapos pinalitan yung serial number ko Okay, panoorin nga natin ang kanilang script dito. Script play. Lead. 16 inches yan. 40 cm. Hindi umabot ng 16 Kamay yan, may So dito sa timbangan ay 72 kilogram lang. Okay. Ayan, 72 kilogram. At talagang tingga ang laman yan kasi mabigat. So mali pa rin, hindi umabot ng 75.
So ayan, meron silang binintahan na Wendy ang pangalan. 01, ibig sabihin pinakauna. March Street, bago lang ha. Yung kaibigan ko naman, August. Ay hindi, July pala. July siya kinausap ng mga gumawa nito. Kaya ingat kayo dyan, mga negosyante na mahilig sa ginto. Walang Swiss gold bar siya masita. Ang Emperor gold bar ay ang tatak ay bulaklak. Yung chrysanthemum silyo yun ng Emperor chrysanthemum. Merong 16 petals. At merong serial number. Na naka-stamp lang yun, naka-stamp, dinikdik lang. Hindi ganito na parang naka-engrave. Ayan, so Sige. sa kulay niya ay parang maniwala ka na totoo. Pero sa hugis at sukat ng gold bar ay 40 mali. centimeter. Silang ang lapad. Lapad. So ito yung 2022. Iba pa ang kulay oh. 4 inches. 4 inches. Meron pala silang tatlong hulmahan yan. Kasi meron akong nakita kanina na 71, 51, 24. Meron ding 26 at yung panghuli ay 27. So tatlo ang hulmahan nila, paulit-ulit lang yan. Pabalik-balik. Pero yung iba ay walang lang yun. Kasi mahal ang tingga ngayon eh. Kaya yung tatlong gold bar na sample, yun yung tingga na pininturahan ng ginto. Pero yung iba, kahoy na yun. Yung nakapile sa kuweba, mga kahoy na yung iba doon. At pininturahan din na magmukhang gold bar. Okay, so punta na tayo sa ating breakdown, analysis, kung bakit nasabi natin na hindi ito legit Yamashita gold bar at hindi dapat bilhin dahil kayo'y ma-scam. Okay, sorry sa gumawa ng video na to. Bakit kasi pinapublish nyo eh? Dapat ay wag nyo ipapakita yan sa public kasi maano kayo eh. At saka wag na kayong magbinta niyan. Kakahiya naman sa inyo dahil niluloko nyo sarili nyo eh. Timbang-timbang pa kayo, nilalagay nyo pa sa kuweba, hindi naman totoo, diba? Tapos sabihin nyo na ginto. Kayo ang nagluloko ng sarili nyo. Kung wala kayong maluko dahil atin ni-reveal ngayon, ay kawawa kayo din ang maluloko ng sarili nyo. Diba? Mabuti ba? Mag-ano na lang kayo. Magaling kayo sa carving eh. Mabuti pa gagawa kayo ng mga carving na bagay na pwedeng ibenta ng legal. Hindi yung mga ginto-ginto. Kasi ang hirap maghanap ng Yamashita gold bars eh. Tapos sa inyo ang dami-dami. Okay, tingnan na natin ang ating analysis dito sa gold bar na ito. So ito, atin i-breakdown ang mga gold bars na ito kung bakit hindi ito legit gold bar. Una sa lahat ay walang Swiss gold bars na nakuha si Yamashita dahil ang Swiss gold bar ay nasa Europe lamang yan. Pwedeng si Hitler ang nakakuha nito, ang nag-imbak nito, kasi si Hitler ang nasa Europe. Si Hitler ay taga-Germany. Ang buong Europe ay sakop ni Hitler noon. Ang assignment naman ni Tomoyuki Yamashita ng mga Hapon ay ang Pacific, ang Asia. At hindi kailanman nagawi si Yamashita sa Europe dahil hindi nga ito sakop niya. Ang usapan nila ni Hitler ay ang Europe ay kay Hitler, ang Pacific Islands
or mga countries sa Asia ay kay Yamashita or sa mga Hapon. So yun yung una. Hindi kailanman hindi kailanman na naghasik ng lagim si Yamashita sa Europe. So walang Swiss gold bar na ibinaon ang mga Hapon. At isa pa, ang mga gold bar ng Hapon ay tinunaw. Bagong tunaw yun, galing sa mga naipon na alahas. Kaya walang marka yun na Swiss. Meron lang serial number at logo, silyo ng emperor. Yun lang yun ang marka. Okay, so pangalawang makita dito na hindi tama ay ang kanyang sukat. Kasi ang kanyang lapad at ang kanyang kapal ay pareho 4 inches. So hindi pwedeng pareho. Kasi ang lapad at saka kapal ay hindi yan pareho. Ang lapad ay mas malapad yan. Ang kapal ay medyo hindi siya pareho sa lapad. So ganito yun kung naka front view yan. Ang gold bar ay paganito. Ayan, so ito yung lapad niya sa ibabaw, halimbawa 2 inches. Ang sa baba naman yan ay nasa 2 1/2 yan. Kasi mas malapad itong ibabaw. Amigdat, mas malapad ang baba dahil sa hulma. Dahil ang molding ay nakaganyan yung molding niya. Yung binubuhusan na hulmahan ay ganito. Ito yung section. At kapag binuhos, ito yung binuhos na portion. Kaya nagkaganyan siya ang itsura. Ayan. So itong kinulayan ko ng pink, yun na yung buhos ng gold bar. Kasi kung rectangular, ay hindi yan matatanggal sa hulma kung nakaganyan yan, kung square na square. Kaya hindi pwedeng ganyan ang gold bar. So, pangalawang discrepancy na yan. At ang pangatlong discrepancy niya ay yung timbang ng gold bar nila. Yan kasi ay ano yan, 75 kg sa legendary Yamashita Treasure. Pero ang timbang nila dito ay nasa 70 lang. Tapos yung nauna, yung 2018, nung magtimbang sila, Migdat 2022 yata yun. Nung magtimbang sila ng 2022 ay 80 kilograms eh. Sumobra naman. So unang timbang nila dito is 80 kilogram. Ito noong taong 2022. Ngayong taon na 2025 naman, ang pagtimbang nila ay nasa 73 lang kilogram, hindi umabot ng 75. So mayroong discrepancy, dapat pareho ang timbang niyan. Bakit noong 2022 ang timbang ng kanilang gold bar na pareho din na gold bar ay 80 kilogram, mas mabigat kaysa naulat na Yamashita gold bar na 75 kilogram. At itong bago lang, nitong 2025, Marso, ay nagiging 73 kilogram lamang. Gumaan. Kaya pabago-bago. Ibig sabihin, gumawa sila ng bagong gold bar ngayon. Na ganon din ang marka, Swiss. Ang problema kasi niyan ay ang timbang ay hindi uniforme, hindi naka-uniform. Hindi pareho, dapat pareho kasi.
So, ito ang mga itsura. Pakita ko sa inyo mga kababayan. Ay, nakita nyo, ito ay talagang bagong tunaw yan. Bagong hulma. So, nakita nyo ay pag ganyan talaga yan, parang pyramid. Ang hugis niya, oh. Nakaganyan talaga yan, oh. Yung bandang itaas ay medyo maliit ang sukat at ang bottom, itong dito, ay mas malapad yan. So kung naka-side view yan, o naka-front view, nakaganyan talaga ang itsura niyan. So sa gold bar pa lamang nila, parang 2x2 lang yata ng kahoy yan. Or 4x4 na kahoy na pinutol. Andi nilagyan ng pabigat sa gitna, sabihin natin tingga. And then itong pininturahan ng kulay gold na spray paint. Meron naman ganun na chrome gold na nabibili ngayon na gintong-ginto talaga ang kulay na spray. Okay, so ito pa, oh. Ito yung mga gold bar na legit. So ganun pa rin. Naka ano talaga siya, parang pyramid. Yung baba mas malapad, ang ibabaw ay medyo maliit ang sukat. So ito yung front view niya, oh. Kahit saan tayo titingin. Kasi ang hulmahan kasi ganyan kasi ang hugis ng hulmahan niya. Kasi kung square ang hulmahan, halimbawa ganito yung hulmahan. Pag ibuhos dyan, so ang lalabas dyan, kapag titigas ang gold, ay ganito ang lalabas, nakaganyan. Ayan, so yan, nakatihaya yan. So ito yung nandyan na buhos. So itong dito, ito yung hulmahan niya. Ngayon kung ang hulmahan ay pag ganito, square na square, and then pag buhos mo dyan, ay didikit yan ng gold, hindi yan matatanggal. Kasi square eh. Kapag mayroong konting buhangin dyan, ay maglalak na yung gold bar dyan na binuhos. Kaya hindi pwedeng gano'n ang itsura ng gold. Hindi pwedeng ganito. So ito yung hulmahan, no? Kita niyo mga kababayan, mga ka-TH. Nagaganyan, no? Ayan, no? Truncated tawag dyan, truncated. Ibig sabihin itong sa ibabaw ay mas malapad kaysa dito sa bottom dito. So itong ibabaw malapad yan. So ang lalabas dyan kapag nahulma na ay ganito. Parang binaliktad ang gold bar, nakaganyan yan. Ayan, so klarong-klaro na mga ka-TH kung bakit nasabi natin na hindi legit na gold bar. Meron akong video niyan ng original na pagkarga nila sa truck ng mga Hapon. At ang mga gold bar doon ay ganito talaga ang hugis. Yung 75 kg na meron na kinarga sa truck ay ang hugis ay ganito talaga. Ganito ito. Okay, so ito lang ang ating breakdown sa pinadala na video sa atin. Ang nagpadala kasi nito ay kaibigan ko na binintahan. Nagpadala sa kanyang messenger ng video. At ito nga, nagtanong sa akin kung legit kasi bibilhin daw niya eh. Sabi ko,
walang Swiss gold bar ang Japanese Imperial kasi hindi yan umabot sa Europe. Ang Switzerland ay nasa Europe eh. At si Yamashita ay dito lang siya sa Indonesia, Malaysia, Singapore, Cambodia, Burma, Java, Philippines, China. Yan, siguro nakarating ng Vietnam. Pero hindi nakarating ng Europe kasi hindi na yung jurisdiction, hindi na yung sakop ni Yamashita. Kay Hitler na yon yung Europe. Alright, sa pag-comment mga katiats sa inyong gustong sabihin sa nalalaman nyo tungkol dito sa gold bar na ito na Swiss gold bar daw na 74 to 80 kg ang bigat. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para lalago ang ating treasure hunting channel. Hanggang sa muli, maraming salamat.